hindi kita nakita. Kaya, kumusta ka na lang? Isang bagay na napakatagal na palang dinadala ni Nanay Isin sa kanyang dibdib ang bigat na ito na magpahanggang sa ngayon na hindi pa rin dumarating ang kagamutan sa bigat na kanyang dinadala. Bago ka ni Nanay Isin maging asawa, nakasama mo na yung asawa niya. Magbarkada kami noon, asahan ito. 1997? Huli kayo nagkita? Wow, ang tagal na hindi siya dito na uwi. Napakaraming revelasyon ang nalaman namin ngayong araw sa mag-asawang ito. Magandang araw sa lahat ng mga manonood natin at muli nagpapasalamat ako dahil umabot na ng 8.6 million views sa ating Facebook page yung video natin kay Nanay Isin. At ayun, yung part 2 natin ay hindi lang ganoon kalaki na yung naging views, pero nagpapasalamat po ako dahil sa mga sumuporta sa video natin dito. At ngayong araw, gusto namin kamustahin si Nanay Isin dahil matapos nga yung mission trip ay ngayon lang ulit kami nakabisita dito. Siyempre kasama ko si Commander dyan sa likod, ang ating cameraman na si Rans TV. Ang aming team ay araw-araw walang tigil sa pagtulong sa ating mga kababayan. Wala na kaming pahinga, kumbaga ang pahinga namin yung pinakatulog na lang, araw-araw ganito. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung nasaang lugar ba nakatirik ang tahanan nila Nanay Isin para po mas makita ninyo. Ipapakita yun ng drone natin mamaya para mas maunawaan natin yung kalagayan nila dito. Ipapakita namin sa inyo kung saan nga ba nakatayo o saan nga ba nakatira ang mag-asawang si Nanay Isin at si Tatay Ilyodoro, at makikita natin kung gaano nga ba kadelikado dito sa kanilang tinitirhan o masasabi din natin na ganito katahimik dito sa kanilang lugar. Napapalibutan ang kanilang tahanan ng napakarami at naglalakihang puno na masasabi nating nasa kagubatan talaga sila. At ito, pagdating namin may ginagawa sila parang pandingding yata to. Ayan pandingding ano? Ito yung ginagawa nilang dingding dito. So, ibig sabihin ng gumagawa nito ay silang mag-asawa na naman. Asa ka sila? Tao po! Tao po! Hindi ito. Sa likod. Nasa likod sila. Daming palapa. Ito po yung sinasabi ko na madiskarte ka lang talaga. May tiyaga ka lang at may kaalaman ka sa paggagawa. Pautay-utay, kaya mong solusyonan yung buhay, di ba? Kagaya nito, maraming palapa dito, ang daming niyog. Manguha lang tayo, pwede na natin gawing dingding, pwede natin gawing walis. Kasi may beneficiary tayo dati na, alam niyo yun, parang napaka-big deal sa kanila yung makakuha ng ganitong palapa ng niyog. Ang Bicol po napapalibutan ng niyog. Lalo-lalo na sila ay pinahihintulutan ng may-ari ng lupa na kumuha ng mga ganito ng mapagkakitaan, pero wala pa din pong nangyayari. Kumbaga napakalaking problema para sa kanila yung mamulot ng ganito para maging pera. Kaya ito sila Nanay Isin nakita. Nanay, magandang araw po. Nalagay ko. Dito sa kanila hindi pa man nila sinasabi. Humahanga na ako kasi tinan nyo, gumagawa sila ng paraan para sa kanilang munting tahanan na ito. Kamusta kayo? Tay, Nay? Kamusta? Yun dati rin. Dati lang. Kamusta naman? Nagmerinda, nagtanghalian na ba kayo? Nagkain na po. Nagkain na kayo? Anong inulam ninyo? Yung pong Yung galing din siya. Yung mga groceries. Yun ang inulam nyo. Okay. Tati, ganda ng bas ng tungkod mo. Gawa ito. Anong kahoy po ito? Palasan yan? Parang kawayan, ganun? Oo, pero yung pinakamalaking uwan. Ang balingwa yata, parang nabibilang din naman yan sa kawayan. Di ko lang sure, pero ang ganda ano. May design. Nanay, ano pong pinagkaabalahan nyo ngayong araw? ito po ako Itong paggagawa nito? Sino naggagawa? Ako po. Ay wow, si tatay. Siya rin po yun. Gumagawa din. Pero ito may tatanong ako sa inyo. Alam ko kayo nang gumagawa, pero saan galing yung mga palapa ng niyog? Kasi nagkawit. May nagkawit. May mga nagbagsak na tapos hiningi nyo. Sino ngayon ang nagbuhat papunta dito? Ako po nila ko dito. Tinan nyo na yan. Ganyan po ang tao. Kapag po may diskarte, may tiyaga, ay may magiging bunga na maganda. Kagaya po nito. Pagkatapos nila nito, pwede na nilang idingding dito sa munting tahanan nila, di ba? Napaka simple ng kanilang ginagawa, pero
napaka laki ng halaga, 'di ba? Okay. Nanay Isin, matapos po yung vlog natin noong nakaraan, yung pinakaunang vlog natin, umabot po siya sa aking Facebook ng yung views, yung nanood. Ang taong nakapanood sa inyo ay nasa 8 million na tao. At talagang habag din yung kanilang loob sa kalagayan po ninyo. Ano? Yung atin naman part 2, balita ko hindi maganda yung naging feedback, ano? Pero wag na natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, kung ano man yung nasabi ninyo, ay pinatawad kayo ng kung sino man naging involved sa part 2 natin. Ano? Yun ang mahalaga. Pinatawad sila at binigyan pa rin sila ng chance na maituloy yung pagtulong natin sa kanila. Yun, binigyan pa rin sila ng pagkakataon na kung sino may naging involved doon na ituloy natin yung tulong sa kanila. Okay. Nanay Isin, gusto ko ipakita nyo sa amin paano ba ito ginagawa. Parang ang galing lang ng pagkakagawa na tinatahi ay. Sige nga, pakita nyo nga sa amin. Paano? Pakita ng camera natin. Grabing galing ng pagkakagawa, oh. Ito po, tatay, sa panahon pa ito ng yung ganitong paggagawa ng dingding. Panahon ba ito ng Ay, hindi pa ako anak. Marunong ng mga tao nun yan. Ay, ganito na talaga ang dingding? Ginagawa nga ang pambubong yan. Pero dubli. Ito pwede palang gawing bubong. Dinudubli lang. Pero kung ang isang palapa, yun din ang ipaparati sa pagbubong. Okay. Dubli. Galing ni Nanay Isin, oh. Para siyang ginagawang banig pala, ano? Parang style niya pala, parang banig. Wow, yun na din yung pantahi. Galing. Babaliin mo lang siya ng gano'n, tapos siya na yun yung gagawin mong pantusok doon. Ang galing, ano? Ang iba niya nakakasang pintan. Yan. Pag sila nakakasing pinta yung talagang nabalik yan. Galing. Maiksi naman yun, hindi naman mahaba. So mga kababayan, ito yung sinasabi ko na wag tayong mamamaliit ng tao. Wag nating ididepende o ibabase sa kanilang physical appearance. Kagaya na lang nila Nanay Isin na nakaka-receive sila ng mga negative comments galing sa ibang tao. Wag po natin silang mamaliitin din kasi kagaya nito, baka yung mga namamaliit sa kanila hindi ito alam gawin, di ba? Kami hindi namin ito alam gawin. So hindi ko si Nanay Isin pwedeng maliitin kasi may mga bagay siyang alam na hindi ko alam. May mga bagay din akong alam na hindi rin niya alam. Kaya yun, dati ko na ito sinasabi, huwag nating mamaliitin yung mga kapwa natin na base lang sa kanilang physical appearance. Galing ni Nanay Isin, oh. Nanay Isin, gaano katagal mo na itong ginagawa yung ganito? Tagal na po. May ilang taon na sa pagkakaalam mo? Yung pagsama namin doon sa una kong asawa, ganito rin ang gawa ko. Ay, ibig sabihin may una rin pala siyang asawa? Naroon po, isa. Ay, nagkaanak siya ng isa? Nasaan ang anak mo, Nanay Isin? Nasa Burgos, Quezon po. Anong nangyari sa komunikasyon nyo? Ay, wala na po. Wala pong pantawag yun ay. Sa kabayaw lang po natawag yun. Ay, Pero nagkakausap naman kayo? hindi na po ngayon. Ay, ganun. Halika, Nanay Isin. Abalayan mo na kita. Halika. Salamat at pinakita mo sa amin. Nanay Isin, ang anak mo ba'y babae o lalaki? Babae po. Ilang taon na yun? Alam mo pa? Kuhan po pa rin 35 na po ngayon. Mas matanda pa pala sa akin, ano? 35. Hindi ba lang baka siya Paano niya kayo kukontakin? May cellphone ka ba? Ay, sira na po. Ay, kaya pala wala kayong komunikasyon talaga. Ano bang maganda? Dapat ba meron kang cellphone man lang kahit di keypad? Para nakakausap mo yung anak mo. Wala nga po. Yun lang ang problema, wala. Importante may ganun kayo, ha? Hayaan mo. At bibilang ko kayo ng di keypad, kahit di keypad man lang, ano? Kasi hindi naman na siguro sa kanila importante kung magpipicture-picture pa sila. Hindi naman na siguro kailangan yun. May mga nadaan din dito, nanguha na sila ng kawayan. Okay. At ayun, ibilang natin sila ng di-keypad para na sa ganun, makausap ni Nanay Isin yung nag-iisin niyang anak. Yung isa na nga lang po, hindi pa makausap. Gusto mo ba yun? Baka mapanood ka ng anak mo. Kamusta mo naman sa camera natin? Rowena, kamusta ka?
anong buhay ninyo? Yun lang. Sabi mo, mag-iingat. Mag-ingat kayo. Nanay Isin, mahal mo ba ang iyong anak? Ano po? Gaano mo kamahal, sabihin mo sa camera. Mahal na mahal kita, Nini. Hindi kita nakita. Kaya, kumusta ka na lang? Yun lang. Gusto mo ba makita anak mo, nanay? Grabe naman, oh. May ano pala si Nanay Isin, may hindi pala sa atin nasabi na ganitong bagay na ngayon alam na natin. Iyakin mo yan. Nanay Isin, kailan huli kayo nagkita ng anak mo? Nung pa po, nung una po nagpangita kami. Noong 97 pa. Ano po? Mayo Pita City. Paano? 1997? 1997? Huli kayo nagkita? Wow, ang tagal na hindi siya dito na uwi. Pero alam niyang nandito kayo. Oo, pero yun ang kasama sana namin. Kung ang korta na iwan siya, pero dalaga pa. Nang iwan namin. Ay, grabe. Sobrang tagal na pala. Nagkaasawa po yung 15 anyos lang. Bata pa. Hindi, ibig sabihin may apo ka na. Meron na po. O, ang saya sana kung nakikita mo yung apo niyo. Ano? Tanggap mo naman, tay. Na minahal mo si nanay na mayroong... Kumarkada ko ang anak nito nung dalaga pa. Ay, kumbaga close kayo. Close kayo. Talagang tatay na tatay ka para sa kanya. Bibigyan ko yun ng pira pag panood ng tra. Ano ba kang panood natin? Betamax. Betamax. Wow, talagang panahon pa yun nun. Kasi Betamax, yung mga panahon na yan, siguro mga grade 1 pa lang ako niyan. O mga kinder pa nga lang siguro ako niyan, naabutan ko yung Betamax na yan. Yun yung parang sinihan na maliit, di ba tay? Ngayon, sa napakatagal na panahon na yun, hindi talaga siya nakaisip na bisitahin kayo dito. Man lang. At pakiwari namin, ang karakulo lang namin, baka ang asawa ang ayaw punta rito. O baka naman tatay ano lang, medyo kapos din sa pera. Ano? Nagkaya yan sa... May kaya sa buhay. Nagkakagawa nga ng nagpagawa ng malaking motor. Ay, Ang hanap buhay nun ay kinagat. okay. Ganito, baka pwedeng mangyari niyan. Since wala silang communication, hindi nila alam kung may dadatnan pa ba sila dito o ano. Kasi wala pong komunikasyon ay. Kaya siguro hindi sila dito makapag-decide na pumunta. Pero kung tatanungin ko ikaw, nanay, gusto mo bang bisitahin ka dito ng anak mo? Gusto ko po. Gusto mo? Ano nga ulit pangalan niya? Rowena po. Rowena? Oh, yan, Nanay Rowena, sana po dumating yung time na mabisita nyo sila Nanay Isin, na nandito sila sa bayan ng Kapalonga. Kontakin nyo lang ako sa Marcos TV channel, sasamahan ko po kayo dito kung di nyo ito alam. At sa mga kababayan din natin na taga Quezon? Saan sa Quezon? Burgos, Quezon. Ano nga? Burgos, Quezon. Burgos? Oh, hindi ko alam yun, may Burgos pala. Burgos, Quezon, mga taga dyan. Sana po, baka Burgos. Oh, Burgos is, yung alam ko, Burgos ano? Oh, Burgos. Sa mga taga Burgos, sana po i-share niyo itong video na ito at baka mapanood ng anak ni Nanay Isin at baka hindi niya lang alam yung sitwasyon nila mama niya at hindi niya alam na nandito. Kaya hindi niya mabisita. Kaya sana po maikalat natin ito sa mga taga dyan, ha? Para mapanood po at mabisita dito. Basta kontakin niyo lang kami, sasamahan namin kayo dito, assist namin kayo dito. Okay, Nanay Isin, ngayon po dahil sa ganyan po yung naging sitwasyon ng buhay ninyo ni tatay, na talaga naman nakakaawa po ang sitwasyon nyo. At nakikita kita, nanay, na mga ilang araw na hindi pa namin ikaw na-interview, na nakikita ka na talaga namin na nanghihingi ka sa mga bahay-bahay. Diba? Kaya din po ako nagka-interest, mga kabayan, hindi ko ito sinabi, na pumunta dito kasi nakita ko yung ginagawa ni Nanay Isin. May time pa na nasa sentro kami, bumibili kaming groceries. Nanghihingi si Nanay Isin doon ng tulong para kay tatay. Kaya before kami dito pumunta, may idea na po kami kung ano yung sitwasyon meron sila. Okay, Nanay Isin, ngayon may bibigay ako sa iyo, ha? Sana sa munting halaga na ito, pagkaingatan po ninyo. Ilaan ninyo kung saan ninyo nais, na alam nyong mahalaga, ha? Kagaya niyan, wala kayong dingding, pwede kayong bumili. Gusto niyo palitan yung bubong niyo ng yero, palitan niyo ng yero. Diba? Mayroon ako dito munting halaga. At yung sa pagkain niyo naman, kahit paano, every time na bibisita kami, at pagkalooban kami ng Panginoon ng blessing, dadalhin namin dito sa inyo. Ha? Okay.
Sige, may abot ako sa'yo dito. Mamaya ako banggitin yung mga nagpaabot. Wait lang ha. Oo. Ito nanay. Bukan mo yung kamay mo. Bukan mo ang kamay mo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. 5. 6,000 pesos. Nanay, Isin. Okay, babanggitin ko lang kung sino yung nagpabigay nito ha. Ay, nandun pala yung cellphone ko sa sa isang bag. Mamaya babanggitin ko before matapos tong video na to, babanggitin ko yung mga nagpaabot para alam din po nila na naipahatid natin yung blessing na gusto nila ipaabot kay Nanay Isin at kay Tatay wait lang Ilyodoro. Ayun, nasabi na Nanay, isipin ko sana ay si Tatay Ilyodoro. Yun lang yata siya dyan. Ano pong palayo nyo? Saan kayo mas kilala? Basta duro lang. Duro. Hindi na namin pinaganda ang palayaw ko. Yun na lang, basta Duro. Ile. Pwedeng Duro. During. Ang daming pwede ano. Oh. Mahaba kasi. Ang anak ko. Dito nga ako sa gitna ninyo. Tatay, Nanay Isin, ganito. Ikaw tatay, si Nanay Isin nanawagan na kanina sa anak niya. Ikaw bilang stepfather niya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, gusto kong magkita-kita kami Harap dito. ka dun. Harap ka dun sa camera. Gusto kong magkita-kita kami rito. Ay, matagal na. Nagbabanta silang pumunta rito. Palaging Hindi natutuloy. hindi natutuloy. Ang isip nila, kami ay kukunin nila. Ayoko. Bakit po ayaw ninyo tay? Ayaw namin. Hindi pa kami tour na matanda. Kung ganyan na talaga. Ayun. Ibig sabihin, ayaw ninyong sa madaling salita tay, ayaw ninyong iasa yung sarili nyo sa sa anak ni nanay kasi kagaya niya, may pamilya na rin sila, di ba? Kumbaga ayaw nyo mas maging ano pa sa kanila, maging dagdag pa sa konsumo nila, ganon. Kaya mas nagtitiis na lang kayo dito. Maigi lang pati kung alam namin ang customary ng asawa. Ay hindi namin pa. Hindi naman ninyo kasi alam, mahirap makisama ano. Kaya mas mabuti na lang na dito na lang kayo. Ano? At total, nandito naman na yung team namin, nakilala naman namin kayo. Gagawin naman namin yung best namin para makatulong sa inyo. Ha? Pero Nanay Isin, sa ngayon may re-request ako sa iyo. Sana mapagbigyan mo, ha? Sana po Nanay, sa susunod hindi na kita makitang nanlilimos sa kalsada. Po. Ha? Po. Okay, huwag ka na po manlilimos at siyempre alam niyo naman, ikaw na yung nagsabi, hindi lahat ng tao tinatanggap kayo. Ano? Tatay, ano ba mga time na nanlilimos si Nanay Isin Mahihiya naman ako. na anong pakiramdam mo, anong ano mo? Nahihiya ako. Ano man ang magawa ko, isa naman akong silbihan. Ibig sabihin kay Nanay Isin kayo nahihiya sa kanya. Hindi mo makontrol yan. Talagang pag anong gusto niyan, dali yan. Gagawin niya talaga. Siyempre para po sa inyo ay kasi wala po si Nanay Isin ibang magiging hanap buhay. Kung di, ayan, magtanim. Ganun man, hanap buhay namin noon nang hindi pa kami masyado ganito ang mukha namin na matanda na. Ikaw ba Nanay Isin, ano ang mga naging ginagawa mo nung ikay talagang medyo bata-bata? Paano ginagawa mo? Nagtatanim po ng kamuti, balinghoy. Kuminsan po nakikipagamasan sa may kaingin. Kuminsan wala. Ngayon po dito, wala naman nagpapagamas. Ay di wala rin po. Wala nagpapalaba. Silang mag-asawa, nagkasama kami sa paggawa ng bubong, pagtali. Kami tatlo. Ibig sabihin, bago ka ni Nanay Isin maging asawa, nakasama mo na yung asawa niya? Magbarkada kami noon, asahan ito. Ay, ganun. Nagkarera sila. Tapos namatay rin. Buti, nung nag-aasawahan kayo, buhay pa ba yun? Buhay pa. Oo, buti walang nasabi sa inyo. Hindi man kami nakialaman ba. Nagalit ba? O ano nag-reaction niya? Wala naman po, hindi naman po nag-agit. Pero yung pagiging magkaibigan nyo, ano, dahil? Dahil ano po? Dahil po sa pagsilos niya sa dyan, kaya po ako nag-asawa niya. Nagusto rin siya sa akin. Sinilos po ako. Nagsiselo siya kay tatay noon. Pero noon, wala pa naman talaga. Wala pa Kumbaga, naman po. kaibigan lang talaga. Ginamit Wala ko pa pa na lang. yun.
sakit trangkaso. Tapos tinutuon nyo na lang. Oo. At nagkilos nga po yun ay. Ayaw ko lang. Kaya tinuluyan nyo na lang, tinutuon nyo na. Sabi nung anak ko nanay, sumama ka na lang kay Teodoro. Si papa niya, matapang sa iyo, binabato ka ng bato, ng buti. Nananakit sa akin, sumama ka na lang. Pag nakaisip ako, mahabol na lang. Kundi siya nakaisip. Parang sinadyasan ka din ng anak mo. Anak niya ang nag-utos sa amin. Kumbaga, kasi ang anak, hindi naman din yan papayag na nasasaktan yung magulang. Masakit din yan para sa anak, ano? At nakikita pala na sinasaktan ka. Buhay pa ba yan ngayon? Alin, Yung asawa mo dati? patay na po. Sumalangit na maigi at baka mamaya puntahan kayo dito. Magalit. Ha? Balbag na sagon ng isa. Hinampas ka dito? Nakada ako May rito. bali yan. Sagon ang inampas. Eh, maigi pala si tatay, ang naging talagang nagtagal kayo. Ikitatay ba, nakaranas ka ba ng pananakit? Hindi naman po. O baka si Nanay Isin ang nananakit? Hindi pati ko panibuhuin at sinong kausap ko. Pero tatay, ikaw, hindi mo talaga siya sinaktan kahit kailanman. Sa salita lang siguro. Salitaan lang, pag nangatwiran, ganyan. Tatalo kami Pero yung physical, wala. Yan yung nila, pagsasama nila. Kumbaga, minsan naman talaga di maiwas. Sabi nga, ang mag-asawang hindi nag-aaway, abnormal po yun. Totoo yun. Ang asawang hindi nag-aaway, pero wag lang naman yung araw-araw nag-aaway, abnormal din yun. Yung paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagtatalo, yan po ay normal yan sa mag-asawa. Wag lang yung dumadaan na sa pisikalan tapos araw-araw na talaga. Sobrang unhealthy na po nun. Baka ang kailangan doon ay humingi na ng payo sa mga may alam para sa relasyon. Kung ganyan, unhealthy na po kasi yun. Kung araw-araw ko sinasaktan, araw-araw ko nag-aaway, unhealthy na yun. Baka kung may solusyon na para matigil yung ganung nangyayari sa mag-asawa, di ba? Pero kung paminsan-minsan lang, okay, yung part ng pagiging mag-asawa po yun, di ba? Healthy pa rin yun. Hindi yun abnormal. Ang abnormal yung hindi nag-aaway. 27 taon na kami nagsama kung 29. Kasi ang simulang 1997. Napakatagal Sige po Nanay Isin, ganito ha. Tatry namin na hanapin. Alam mo ang gamit na apelyido ng anak mo ngayon, alam mo ba? Sa dalaga po yun Asor sa asawa, di ko po alam ang apelido niya. Anong apelido nga nun? Ano nga ulit ang pangalan niya? Euprosina. Yun ang totoong pangalan. Si Rowena. Hindi, si Rowena. Rowena. Si Rowena, Asor. Asor. Sa dalaga. Susubukan kong hanapin Nanay sa social media ha. Para malay mo makausap ko. Sasamahan namin ng team namin papunta dito sa iyo. Anong apelido nga ng asawa niya? Brasero. Ay, Brasero. Kabarkada ko yun. Okay, hanapin natin yan. Susubukan nating hanapin. O baka may makapanood, kakilala pala itong mga ito. Sabihin nyo naman po, parang awa nyo, na sila nanay nananabik din sa kanyang anak na napakatagal. 1997 pa pala huling nakita. 1997 nga. At napakatagal na. Ngayon ay maedad na, 35 na. Hindi ko kami matanda ang panahon na yun. Okay, sige Nanay Isin. Ano ba ang tatapusin niyo ba itong mga ito ngayon? Hindi po Hindi bukas na matatapos lang. ngayon. Bukas naman. Bukas naman 'to gagawin. Okay, sige. Kumusta ang mga tanim mo? Parang nagsibagsa ka na. Nagtumba po gawa Bakit ng parang hangin. iba yata itong kamuting kahoy mo ang tataas? Tataas nga po baga. Bakit ganyan? Parang iba. Tataas na po baga. Dapat yata 'to pinuputol Hindi ba? Mataas na Ibang ibang variety to Ibang variety tong tanim ni Nanay kasi yung karamihan mga ganito lang, ganyan. Pero ito napakataas na ng mga tanim ni Nanay. Ito ba napapakinabangan niyo yung mga yan? Kagaya nito Malunggay. Sino nagtanim nito Nanay? Ako. Ikaw? May Malunggay. kilala pa akong adik dito sa malunggay. Malunggay. Ano na ito? Tigas na yata to? Oo. Tigas na. Hindi Ayun ang na. pagtanim niya. Hindi Ang malunggay ba Nanay, kahit matigas na pwede pa rin gulayin? Oo. Nagugula yan. Naski matigas. sinamahan ng buhangin sa dagat. Hindi magaganyan. Kasi ito mataba yung Gugulay ka lupa. ba? Gugulay ka na? Ay, wag na po Nay. Sa sunod na lang ha. At bibili ako sa iyo ha. Bibili ako sa iyo ng talbosang kamuting kahoy kasi paborito ko yan. Tapos ito si Commander, paborito niya yung malunggay. Palaguin mo at kami ang mamimili sa iyo ha. Ha? Alagaan mo ng mabuti para maging pera. Kami ang bibili sa iyo niyan. Okay?
At ngayong araw mga kababayan, nagpapasalamat ako sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa mga videos natin. Salamat kala nanay at kay tatay Doro na binabahagian tayo ng kanilang mga kwento. At alam ko may natututunan ng bawat isa sa atin, sa bawat pamilya na napa-vlog natin. At paglabas namin dito, banggitin ko yung mga nagbigay kay Nanay Isin para... Pwede po magpasuri doon sa nakasagot. O sige nanay, sabihin mo po sa camera. Sorry na lang sa inyo at kuwan, na bigla lang ako sa salita ko dahil rendido ako noon. Sorry na lang sa inyo na mag-aanak. Yun lang. Okay. So humingi ng paumanin si Nanay Isin sa kung sino man po ang kamag-anakan nila na napasama doon sa part 2 ng video nila. At siguro medyo ano lang siguro, medyo alam niyo yun, hindi pa ganun ka active o kaano yung isip nila kasi nga sa dinadanas nila dito ay talagang grabe. Kahit naman siguro ako matutuliro ang isip ko kapag nandito ako sa ganitong sitwasyon. Lalo na inisipin ko araw-araw yung kakainin. Doon pa lang masakit na sa ulo yun. Kapag alam mong wala kang pagkukunan, wala kang trabaho na stable. Pero Nanay Isin, halika, may tatanong ko sa inyo. Ito po ba mga kamote na yan ay namumunga ba yan? May bunga ba? Naglaman po yan ay tinalas ko na. Ito, anong ginagawa nyo sa bunga ng kamote? Nilalabon, laman yan. Nilalaga nyo? Ang ganito ba, hindi ba araw-araw makukunan ng kamote? Hindi ba? Nakukunan pag malaman. Pag madalang ang laman, bihira mahukayan. Okay, Nanay, pagyamanin mo itong mga tanim mo na ito, ha? Kasi ang kamote po, parang kumain ka din ng kanin, ha? Carbohydrates din po yan. Paras lang sila ng kanin, walang pinag-iba. Ano? Mas masustansya pa. Kung minsan di ka makabili ng bigas, may time na hindi ka makabili ng bigas, kumuha ka ng kamote, ulaman mo ng kahit ano, masarap na po yan. Salamat pala kay Ma'am Angelica na nagpadala ng 2,000 para kay Nanay Isin, kay Ma'am Ruth na nagpadala din para kay Nanay Isin ng 2,000 pesos, at kay Ma'am Maricon na nagpadala ng 3,000 pesos, at kay Nanay Flortina, kay Ma'am Flortina o kay Ate Tina nagpadala ng 2,000 pesos. May pinabibili po sa atin dito na gamit, hindi ko pa lang po nabibili, at kaya binigyan ko muna sila ng cash para na sa ganun ay may panggastos sila, may hawak silang pera at kung ano yung gusto nilang gawin sa pera na yon. Pero napayuhan naman natin na sa yung alam nilang importante, doon nila ilagay yung pera. Huwag muna yung mga once lang yung pinakang needs nilang paglaanan nila ng munting pera na yun na 6,000 pesos. Okay, maraming salamat po at sa lahat po ng gusto po magpaabot kay Nanay Isin, mag-message lang kayo sa Marcos TV channel, at salamat po sa inyo lahat sa suporta ninyo. Muli po, Marcos TV channel, Commander ni Marcos Alma Vlog sa Facebook page, Rans TV, cameraman natin, suportan nyo po ang aming team na araw-araw lumilibot sa bayan na ito, maging sa ibang lugar na din. At abangan nyo susunod natin na mission trip, ianong sa amin kung saan naman po yun. At sana suportahan nyo din. At nung nakaraan kasi hindi ganun karami yung natin at nakasama natin o nakatulong natin. Pero ngayon sana mas marami tayo para na sa ganun mas maraming tao yung mabigyan natin ng blessing. Maraming po salamat. God bless. Pagpalain po kayo. I don't wanna believe you're the one, and I'll be away every time neither one. I don't wanna believe you